We are very, very sorry. Hindi ko, siyempre lahat kami nalulungkot dahil napakataas ng ating casualty figures. At ito, karamihan talaga ay dinala ng tubig. Dahil sa laki ng tubig, dahil sa bilis ng parating ng flash flood. Pakinggan nyo kung anong klaseng presidente tayo, kung gaano ito kawalang silbi, no, kawalang utak. Tingnan natin. No, matatawa ka talaga sa taong to eh. Ang sinasabi sa atin, ang pinaghahandaan ng mga LGU officials was a storm surge. Yung papasok galing sa dagat. Pero ang talagang nangyari, flash flood naman. Iba yung nangyari. At hindi natin napaghandaan dahil iba yung in-expect natin. But anyway, nangyari na. We will be helping the families of those na naging casualty. We will help them to recover, put them back on their feet, and do what we can to make up for the loss that they have suffered. And that is, again, I made the same promise to Cebu, your governor and your mayor, that as long as the national government is needed, we will be here. We are not leaving hanggat maayos na ang inyong mga buhay at hindi na kami kailangan para sa mga tulong na dinadala namin, then we will remain here. Alright? Maraming salamat. Kasi naman, Mr. President, no, hindi lang dapat isa yung paghandaan mo. 'Di ba? May mga possible scenarios tayo, Mr. President eh. No? 'Yon ay kung nagtatrabaho ka talaga. Kasi kapag Mr. President, kapag may bagyo, iisipin mo ngayon yung iba-ibang scenario. No, iisipin mo may baha ba sa bundok? No, may baha ba dito or may daluyong bang magaganap? O Mr. President, may landslide ba? No? Yung mga stagnant, magko-cause ba 'yon ng baha? Yan 'yon kasi yung problema sa iyo, Mr. President, nag-briefing kayo or nagplano kayo, tapos na yung bagyo. No, napaka walang silbi mo naman eh. No, tapos sasabihin mo ngayon hindi mo napagdaan yung isa kasi yung inaasahan mo yung daluyong, hindi mo inaasahan yung buhos ng ulan. Eh Mr. President, ang lakas ng bagyo eh. No? Kung hindi ka ba naman ganun kahinang presidente, dapat papaghandaan mo lahat yan eh. No, may mga yan eh, may mga scenarios yan eh. Ibig sabihin yan, natutulog ka lang sa kangkungan, Mr. President. Hindi ka nagtatrabaho. No, siguro iniisip mo kailan uli yung Formula 1 doon sa Singapore. Siguro yun yung iniisip mo. Puro happy. Or kailan ba magko-concert muli si Duran Duran sa Malacanang? Ang hina mo naman. Sana nagbarangay captain ka na lang, Mr. President.